at 50 centavos ang isang magsasaka, kung saan ang matitira ay 9 pesos at 50 centavos kapag binawasan na ng mga kaltas at utang. Parang sinesentensyahan na ng unti-unting kamatayan ang mga magsasaka. Minsan yan ang trabaho namin, yung mga parol, kung wala pang mabenta, hindi wala kami pambili ng bigas. Matagal na ako rito, wala ko rin nakikita sa trabaho. Mahirap talaga. 29 years, wala pa rin. Talagang masakit. Naramdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung saan akong kukuhang pagkain yung mga bata. Yun lang, ganun, sa kumukuha na lang kahoy, sa bukid na lang. Parang nalalanta na kami. Lalo na ngayon, kung hindi magtinda ng mangga yung anak ko, wala kang pambili ng kalahating bigas. Dahil rin nabawasan na ang taniman sa hacienda upang magbigay daan upang magamit ito pang commercial, industrial at residential, mas mababawasan ang kita ng mga magsasaka. Saan pa ba huhugot ng lakas ng loob at pag-asa ang mga maralitang magsasaka? Nobyembre 6, 2004, matapos ang ilang dekada ng pagpepetisyon at pagpoprotesta laban sa stock distribution option na naglugmok lamang sa kanila sa paghihinagpis, nag-umpisa ang welga ng mga miyembro ng United Luisita Workers Union o ULWU, kasama ng Central Azucarera de Tarlac Labor Union or CATLU. Laban! Sunduin yung mga membro nyo! Hanapin yung nawawalang tropa! Iniutos ni dating sekretarya ng Department of Labor na si Patricia Santo Tomas ang assumption of jurisdiction. Ang assumption of jurisdiction ay isang order na ini-issue ng DOL Secretary sa isang labor dispute na sa kanyang opinion ay nagka-apekto sa isang industries na indispensable to national interest. Pwede niyang i-issue ito para pigilin yung pinaplano pa lang na welga, o kaya kung meron ng welga o lockout, titigil niya sa pamamagitan ng assumption of jurisdiction order. Ang mga sinasagasaan na karapatan ng mga manggagawa doon sa kapangyarihan ng DOL Secretary sa pag-issue ng AJ ay ang sumusunod. One, yung karapatan nila na magwelga, yung karapatan nila na ng due process, at saka yung karapatan nila na magkaroon ng freedom to assemble. Sinubukan ng mga pulis buwagin ang hanay ng mga nagwewelga, ngunit nabigo sila. Nobyembre 16, 2004, isang araw na naitala na sa kasaysayan ng mga magsasakang puno ng paghihinagpis. Matapos hindi magkaroon ng magandang resulta ang usapan sa pagitan ni Representative Pepin Cojuangco at mga opisyal ng CATLU sa Dasmariñas Village, dumagsa pa ang 700 na pulis, 17 sundalo, 2 tangke, payloader at 4 na fire trucks. Daan-daan ang kanilang mga tear gas at nagposisyon ang mga sniper sa harap at gilid ng Gate 1, kung saan lampas 5,000 magsasaka at kanilang mga pamilya at sumusuporta ang nakaharang. Kinanyon ng tubig na may kemikal. Pinasabugan ng mga tear gas. Inatake ng tangke.
Hindi natinag ang mga